Kasama na rin po ang internet voting para sa mga kababayan natin abroad at syempre sa mga nakatatanda, sa mga may kapansanan at mga nagdadalang tao nating mga kababayan. Hindi raw atras ang COMELEC sa ginawa nilang preparasyon para sa online voting kahit panaghain ng PDP laban ng petisyon na naglalayong pigilan ang pagpapatupad nito para sa mga botanteng Filipino abroad. Ayon sa COMELEC, dumaan sila sa tamang konsultasyon at may sapat na basehan para isagawa ang makabagong paraan ng pagboto sa mga Pilipino sa ibayong dagat. Si Margaret. Kasi kailangan nating i-assume na ang mga automated counting machines ay corrupted on the election day. Hindi natin sinasabi na corrupted or hindi, pero bilang isang eksperto ng IT, kailangan lahat i-minimize natin ang lahat ng opening para madaya ang eleksyon. Wala namang mawawala sa atin kung disconnected sa internet yung voting machines on election day, hindi ba? Pero isipin natin mabuti bilang mga Pilipino. Kung merong mandaraya sa ating eleksyon ngayong 2025, manggagaling ba sa loob ng gobyerno o hindi? Alam nyo na ang sagot dyan. At kung galing sa loob ng gobyerno ang mandaraya, meron ba silang power na baguhin ang source code ng counting machines on the election day or even before that? Meron, kahit sabihin natin na dumaan ito sa independent audit. Ngayon, kung corrupted ang source code on election day at merong access sa internet, yun na lamang ang tanging paraan para ang isang mandaraya ng eleksyon ay baguhin ang resulta ng mga election returns. Tandaan po natin, habang nagbobotohan po tayo, ang ating automated counting machine ay hindi pinapakita ang live score ng makina na yon sa atin. Saka lang natin malalaman ang score ng makina na yon pagka-print ng election return. Kaya even before pagka-print ng election return, wala dapat access ang kahit na sino mang masamang tao sa makina na yon. Dahil kapag may access ang masamang tao sa makina, baka yung lumabas na final score ay hindi yung totoong score na ibinoto ng mga taong bayan dun sa makina na yon. Kaya ang suggestion ko lamang is, i-print natin yung election return na walang connection sa internet para yung lumabas sa election ng return ay yung totoong boto ng taong bayan. Pag hawak na ng mga watcher yung election return, malamang yung counting machine, pwede mo nang i-connect sa internet at ipasa nyo na yung final score na yon doon sa servers ng COMELEC. Malamang hindi na magkakaiba yung hawak ng mga watcher at yung servers ng COMELEC. Yun lang, Chairman George Garcia, wag nating i-connect sa internet yung automated counting machines bago at habang nagpiprint ng election returns. Not connected to the internet. Period. Period. Hey COMELEC, may vulnerability sa ating voting machine kasi ang rules ninyo ngayon ay nagsasabi na dapat connected yung voting machine sa internet all throughout the day. Voting machines themselves are not designed to be online. So, how are some voting systems getting online? There are firewalls separating those modems from the public internet, and that the modems are turned on for just seconds. Checking my phone. But But Skoglund says that's not enough. You know, to get inside these systems. Could you do more than perhaps mess up the preliminary results? Could you actually get deeper inside the system? Absolutely, and that's my biggest concern. Top computer scientist Andrew Appel agrees with Skoglund. Once a hacker starts talking to the voting machine through the modem, they can hack the software in the voting machine and make it cheat in future elections. In voting machines are a bad idea. Those modems are network connections, and that leaves them vulnerable to hacking by anybody who can connect to that network. We should make sure that voting machines are not connected to the internet. Period. Period. Ito-troubleshoot mo kung konektado siya sa internet. Pagkatapos ng dry run na iyon, dapat hindi mo nagagalawin yung machine. Yun yung nakalagay sa... Pasalamatan siya ng COMELEC na ipinakita niyang merong weakness o vulnerability yung ACM, kakasuhan pa siya ngayon ng cyber libel, ipadidisbar siya, ipatatanggalan siya ng PRC license as an accountant, patong-patong nagiging kaso sa kanya, sa kabila nung supposed to being magandang intention niya. So, alamin natin, no? Nakakapiling po natin via Zoom. Si Attorney Jeril Respicio. Attorney, magandang gabi po. Tony and Casey. Alright, bago ako maging abogado, isa akong certified public accountant. Nagtrabaho ako sa Deloitte. Ang Deloitte isa sa nangungunang auditing firm sa buong mundo. Ang trabaho ko doon ay isang IT consultant. Isa akong expert sa information system security. And marunong akong mag-code, marunong akong gumawa ng applications. Okay. In short, marunong din akong mag-hack. Okay. Alright. Una sa lahat, paano kayo nakahawak ng ACM nung ginawa niyo yung eksperimento niyo? Was it an actual ACM? No, it's not an actual ACM. Gusto ko lang linawin na wala akong
kopya or access sa source code ng ACM. Okay. Wala akong access sa isang ACM. Okay. Ang pinakita ko lang doon is yung basic principles ng pag-take advantage ng vulnerability na inherent doon sa process ng COMELEC ngayon. Kasi lahat naman ng mga information system at mga gadget, pare-parehong prinsipyo lang yan. Meron kasi ako naalala, similar case sa Amerika naman, dahil meron din hong pagkakataon na may mga nagduda dun sa integrity ng sarili nilang mga vote counting machines sa Amerika, no? Kasi merong iba-ibang vendor din sa kanila na nagpa-provide ng counting machine per state. Meron hong isang IT expert, no? Gumawa siya ng documentary about it, si Harry Hursty. Ginawa niya experiment yun. He went to one city, no, sa isang state. Sinubukan niya nga na kung mababago niya kung ano yung ipinasok na boto dun sa machine, iba yung resultang lalabas. And which he did, no? Nagawa nga niya, pinakita nga niya, but he used an actual machine. So paano niyo masasabi na without using an actual machine, without access to the source code, na may kahinaan nga itong ACM ng COMELEC, ng MIRU? Ng MIRU. Alright, ito yung pare-parehong principle sa lahat ng mga gadget. Di ba bumibili kayo ng used computer or cellphone sa Green Hills? Kahit may password yon at kapag may physical access yung bad actor sa gadget na yon, kaya niyang baguhin yung source code. Once na bago niya yung source code, pwede kang magtanim ng code doon na malicious. Na among others, pwede niyang bigyan ng access yung isang bad actor kapag connected sa internet na pwede niyang from behind, pwede niyang ma-access yung nangyayari sa loob ng machine. Kunento ko lang yung prinsipyo na yon. Yes, yes. Actually, hindi ko ginamit yung code ng ACM. Because you don't have it. No, you don't have the Yep, code. Yeah. I don't have it. Pero, ito yung sinabi ko sa COMELEC actually sa video na iyon. Actually, COMELEC, pare-parehong prinsipyo lang yan. Actually, pakinggan nyo yung sinasabi ko. Kung gusto ninyo, imbitahan nyo ako, tabihan nyo ako ng isang IT expert ninyo, kaya kong i-demonstrate itong vulnerability mo doon sa practice. Yun ang hinihintay ko na sabihin mo. Kasi, katulad nga ni Harry Hursty, no? Actually, yung pangalan ng docu na yun is Hacking Democracy. Hanapin niyo po yun. Baka meron pang kopya sa YouTube. Ginawa ni Harry Hursty kasi para lang talagang mas credible yung experiment niya. He used the actual machine with the actual source code. Ang problema kasi, even with your experiment, kahit sabihin mo nga na prinsipyo, di ba, yung ginamit mo, yun ang naging... It's still not proven. Mahirap ka unless nga your challenge is... you're given access to a machine and you will show it to the COMELEC itself. Tama po ba? Right. That's true. Yes. So, at this point, haka-haka lang. Hindi hack. Haka-haka. Haka-haka, bakit nila ipinababa? Let the public judge. Bakit pina-take down yung video? I throw the question back at you. Sige. Why bring it to the public right away when you could have gone to the COMELEC and ask them. And tell them that you found a vulnerability. Can we test your machine? Actually, Tony, I did that in Casey. On that day, kasi may demo talaga yung mga COMELEC sa probinsya namin, sa Reina Mercedes Isabela, since tumatakba ako, dinemo nila sa amin. Okay. Bring up ko sa head ng COMELEC sa town namin yung question na to. Alam mo, ang ginawa niya sa akin, dinismiss niya ako at hindi niya alam kung ano yung sinasabi ko. Pinatawag niya ako sa provincial head ng COMELEC. Alam mo, ang ginawa ng provincial head ng COMELEC sa akin, pinagalitan niya pa ako through the phone and dinismiss niya ako. So ano na lang ang natitirang choice sa akin? Diba, to go public. Para i-push yung COMELEC na gawin yung pagbabago yun. Nung ilinabas niyo po itong content na ito, were you doing it as a candidate? Were you doing it as a lawyer, citizen? an IT expert? No? I'm doing it as a concerned citizen with genuine concern about sa integrity ng ating elections. Imagine if it were not told, so hindi natin alam tong information na to, paano pa ba ang tanging paraan para mapagalaw mo ang COMELEC? Actually, pwede mong itackle itong issue na ito maturely on the part of COMELEC Chairman George Garcia, right? Instead na agad-agad mo ang kasuhan, bakit hindi mo ako kausapin maturely and sabihin mo, Harold, alam mo, valid ka, try nating baguhin. Ano yung recommendation mo? Kasi Harold, mali ka, right? You also could have done the same. You could have gone to... He already did, right? He did nga, pero di ba pinagalitan mga daw siya? Doon sa provincial. Provincial. Are you familiar with the name Eliseo Rio? Nope. All right. Former General Eliseo Rio, well, if you're an IT expert, you should have known that he was the OIC of the DICT. No? So si Eliseo Rio, who is a well-known electronics expert, kahit nung siya ay active service pa sa AFP,
has been very vocal about the vulnerabilities ng ating automated counting system or automated election system. In fact, siya nga yung parang nagsasabi na maraming parang kaduda-duda na proseso dun sa automated. At saka nung nakaraang eleksyon, di ba? Hindi naman din siya siniseryoso ng COMELEC. Would you actually be, amenable to talking to former Secretary Rio at i-share mo yung iyong findings, tingnan mo kung mako-corroborate din niya. Bilang isa din namang recognized IT expert. As a matter of fact, I would invite everyone who is an expert in this field sa buong bansa, lahat ng pinakamatatalino, pagtumpukan ninyo ito, pag-usapan natin, and lalabas ang katotohanan. Kung mali ako, i-point out nyo sa akin technically kung saan ang mali. And then kasi doon sa videos na yun, I was just speaking matter of factly, kung ano lang ang katotohanan. Kasi it's a technical matter, a sensitive matter, so I had to be accurate sa lahat ng mga sinasabi ko. So I think the best way to respond sana sa video ko is kuha ka rin ng isang demo at ipakita mo kung sa anong mga assumptions ang mali doon sa demonstration. Ang maganda kasi dito, because we're talking about a technical thing, diba? It's a technology issue. And technology, because it's a science, kaya mong suriin to with defined parameters, diba? As an experiment, lagi ka naman, diba, you define the parameters of your experiment. Kaya niyo ho ba yung depensahan, say, to a panel of independent IT experts na hindi taga-COMELEC? Yes! Even international experts. I can speak with them in that language. I can demo it in front of them. Ipatabi mo sa akin, sa mga expert nila, about sa machine, about sa source code. I know, with their assistance, I can demonstrate it sa harap nila kung paano mangyayari yung ganong process. But you won't be given that chance anymore by COMELEC. Well, wag na silang pangunahan, malay mo, di ba? Mature sila. Okay. When did you find out about the vulnerabilities? During the demo ng COMELEC. Kasi nag-demo sila sa amin, and I had to learn about yung paano gumagana. And then I also studied very carefully, bago ginawa yung video na yun, very carefully, yung rules ng COMELEC, how they handle yung machine na yun on the day itself. And very simple lang yung vulnerability. If it's connected to the internet, and the machine is corrupted, then there's an access to it. That's it. Meron yung hearing sa Senate, right? I think during that time din, na pinapakita na kayang bakit nagagalaw tong cellphone ko, ba't na-hack tong cellphone ko. But same principle. I'm just telling that. But here you are, you're in the situation wherein patong-patong po yung kaso na ilalodge po against you, no? Kasama na rin yung disqualification case. Ano po ang opinion nyo dito? Well, talagang ganyan. Nasa gobyerno na yan kung anong posisyon ang gusto niyang i-take. Gusto niyo bang maging gobyerno na abusado at nagpapatahimik ng kanyang sariling mamamayan na nagsusumpong lamang ng kahinaan ng ating mga sistema? O gusto niyang tratuhin ito professionally at makinig sa nagsusumpong na mamamayan at sabihin niya kung bakit ako mali at bakit hindi niya ako susundin at kung tama naman ako, anong masama kung susundin niyo ako? Dahil napakasimple lang ng recommendation ko. Ang recommendation ko is maglagay ka lang ng isang sentence doon sa rules ng COMELEC. Ang gagawin mo lang doon is wag mong i-connect yung makina sa internet bago ka mag-print ng election return. At saka mo lang dapat siyang i-connect sa internet pag natapos mong mag-print yung election return. So I get it. Dahil nga parang safeguard yun to ensure that there is no alteration. Automated counting machines, pwedeng ma-hack? What? Alright, kinasuhan ako ng COMELEC dahil sa isang video kung saan pinag-uusapan ko yung kahinaan ng automated counting machines or ACM at pwede ba silang ma-hack? Ito po si Attorney Harold Respicio at kinasuhan ako ng COMELEC. At ipapadisbar din daw nila ako. At tatanggalin din daw yung lisensya ko bilang CPA mula sa PRC. Wow! Nakakatakot, alright? Yung video na yon na sinasabi nila ay pinatanggal na nila mula sa Facebook. So, hindi nyo ma-access. So, pag-uusapan natin ngayong araw na ito kung ano yung laman ng video na iyon. Alright. Ako bilang abogado, ay isa rin akong IT expert kasi bago ako naging abogado ay isa akong CPA, nagtrabaho ako sa Deloitte, ang #1 auditing firm sa buong mundo at ang expertise ko was information systems audit.
kaya alam ko ang lahat ng mga bagay na yan. Marunong akong mag-code at marunong akong mag-hack. Ang trabaho ko before was tignan yung mga kahinaan ng mga computer systems at sasabihin ko, "Hoy, pwedeng i-hack ito, baka gusto mong ayusin." Actually, dun sa video na yon, sinabi ko lang na, "Hoy, Comelec, merong kahinaan itong automated counting machines, baka gusto ninyong ayusin." Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator making videos on the